compare yung mga artista dati sa ngayon? Kasi may nabasa akong article about you. Sabi mo ang dami ng monsters ngayon, which I agree. When I say monsters, respeto sa mga nauna sa atin. Kasi nakakaranas ako ng kasama ko sa loob ng tent. Hindi ka pa rin titignan o hindi ka maring babatiin. Ay ko, ikaw ang huli kong kasama nung nabulag ako. At totoo ba, ate? Dating ko sa kwarto, puro dugo na ako noon. May ininom ako na nabutas ang tiyan ko, na nag-internal bleeding lahat. Alam mo, nadagdag lang naman sa buhay ni Robin. Yung title ng senator alam ko hindi madali. Kasi hindi madali dinadaanan namin sa opisina. Ang mga magsasabing hindi kami nagtatrabaho. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ang guest ko po ngayon ay Brooke Shields. Dati hanggang ngayon naman, isa sa may pinakamagandang mukha. Mother, fighter, at ngayon marami pa tayong malalaman na hindi natin alam sa kanya. Miss Nadia Montenegro. Oo naman. Galing sa kasing ganda mo. Talaga, thank you. Ay, thank you. Kamusta ka na, ate? Finally, eto, okay na okay. It's Alam mo good to naman, see you. wala sa plano lahat ng mga ginagawa ko ngayon. Oo, Pero ate, super, kamusta super natin? fulfilled. Yeah. Hindi ka nag-usap pero pala. I know, di ba? Great minds think Diba? alike. Kaya sabi ko tatawag, at text kaya to, anong kulay kaya suot niya? Ayan na nga nangyari. Yan nga. Ate, balikan natin yung panahon na active ka sa show business. Mhm. You're along with Gretchen, Yes. with Goma, of course. Yes. Ngayon na, paano mo compare yung mga artista dati sa ngayon? Kasi may nabasa akong article about you. I made a research. Sabi mo ang dami ng monsters ngayon, which I agree. Ano ba kaibahan ng artista dati, ate? Kasi dati, ang inabot ko, syempre sila Ate Maria, Yes. sila Snooki, sila Ate Dina, na wala akong inabutan ng mga may ere. Alam mo yun, yung parang si Mother Lily pa rin yung mother, yung director, siya yung nasusunod sa biyahe, di ba? So, yun yung kinagisnan ko, yung professionalism, plus si Tito Douglas pa, yung manager Yes. ko na Pareho talagang, 3 strikes, you're out, di ba? correct. So, talagang ingat na ingat kami. Tapos lumaki pa ako na kasama ko, puro lalaki sa circle ni Tito Goma, Kuya Joey, na kinalakihan mo din, di ba? Sobrang layo. Before kasi parang we take care of each other Alam mo yun, yung parang sobrang konti lang namin. Kahit sabi mo may Viva at may Regal, may Bagets at may Regal Babies too, magkakaibigan kaming lahat kasi konti lang At yun nga, yung professionalism iba. Ang 7 o'clock is 6:45. Yes. Hindi ngayon na porket si bida ka, yung 7 o'clock, 9 o'clock. Yung mga little things na ganun. At nasanay din ako na yung pag dumarating ako sa set, director ang unang-una mong, di ba? Hello, good morning po, direct. O kaya, kapakilala ng mga posters mo, I'm Nadia Montenegro. Na bit-bit din ang mga anak ko ngayon. So I think ang mga kulang lang ngayon yung pagka-humble. Totoo, ate, I agree with you on that. Kasi marami tayong nadaanan. Ang discipline talaga dati, iba ate. Yes, And oo. when you say Nadia Montenegro or kung sino may mga artistang nauna sa atin, wala ka talagang maririnig na pasaway. Yes. No? Very seldom. Saka na nagkakaintindihan ng 80 stars na parang kahit kunyari may nakasama kang mga artista ngayon na magtitinginan lang kayo, gets nyo na kung ano yung hindi maayos, di ba? When I say monsters, just like my children, little brats. Minsan may brats ka, minsan may mga, may mga araw na, may masamang araw, di ba? Pero ang kinaibahan lang nga sa atin, yung respeto sa mga nauna sa atin. Kahit mas bata sa atin, marunong din tayo makisama. Kasi nakakaranas ako ng kasama ko sa loob ng tent na nakapasok ka na, nakita ng binabati ka ng lahat ng mga prod, syempre and everything. Hindi ka pa rin titignan o hindi ka maring babati. Syempre, ang matatandaan ko, yung mga lumalapit sa akin na, hello, Miss Nadia, ako po si ganito. So, matatandaan ko yung batang yun, di ba? How do you handle it, ate? I let it pass lang muna, but alam mo naman ako, I'm a friend ako sa lahat Kumbaga wala akong, hindi ako yung... Walang masamang tinapay Oo, kumbaga parang pagpasok ko doon, I make sure na meron na kagad silang nanay. Uy, kamusta ka? Uy, ano ka ba? Ang favorite food? Uy, ganun ako kaagad. Yeah. So, parang gusto kong ma-break. Mother hen ka Ma-break din nila yung parang kala nila intimidating tayo or suplado tayo, di ba? Yes. Minsan tayo din, as the elder ones, mas dapat pinapakita rin natin kung ano yung dapat. Ay, sila naman yung mapapanganga na, ay, mas senior siya pa yung
akong baba sa akin. Correct. Ate Nats, you're a mother of 8, diba? Yes. Single mom ka. Yes. Gaano kahirap na itaguyod yung 8 anak mo? But most of your mga anak is graduated na Yes, may tatlo pa. Yeah, may tatlo pa akong magka-college. Pero mahirap kasi dati akala ko pag medyo nasa 18 na sila, alam mo yun, parang kaya na nila. Iba na yung hindi eh. As a mother, I learn every day. 8 kaluluwa tong kailangan kong i-deal with. Na kunyari, pag may crisis yung pamilya, ibang way mo ay a-approach dito sa una. Sa It's never the pang-apat, same. it's never the same. Although, when we have moments na talagang we know that it's time to talk na lahat kaming siyam, now that the 2 have husbands with them, so kasama na namin. We talk talagang issues one-on-one kahit sabihin natin 4 hours and 5 hours yan. Iklaro natin ngayon to kasi start anew tayo. Kasi may kanya-kanya na ang hirap. Lalo na ngayon, hindi ko in-imagine na may experience ko to as a mother. Sobrang hirap, Ike's, kasi nag-menopause ako. Alam mo yun, tapos may ang dami ng mga nangyayari sa buhay kong personal na parang sa health ko and everything na parang ngayon ko lang nabigyan ng oras yung sarili ko. At the same time, nakikita mo isa-isa lumilipad na yung mga anak mo. Parang ang hirap pa rin mag-let go. Pero I'm just glad na matindi yung in-instill ng tatay nila sa kanila. And ikaw din, ate. Oo. It's a teamwork between you and Mayor Boy. Oh, yeah. I believe that. Talagang his spirit is there every day. And yung rules niya still follows. Alam mo yun. Kaya yun pa rin yung reminder ko na, kung buhay ang daddy niyo, hindi pwede to. May ganun pa rin. Kilala ka, ate, sa pagiging outspoken, di ba? Lalo na pagdating sa mga anak mo, fighter ka talaga. Lalo na pag tama sila, di ba? Ngayon na single mom ka, ate, paano mo gusto na instill yung buhay mo? Siyempre, hindi naman tayo perfecto, ate, di ba? Yes. Meron tayong mga past na hindi naman kaganda. Yes. Pero how do you instill to them, lalo na sa mga babae? As much as possible, inaano ko talaga sa kanila yung it's never too late. Like ako, ngayon ko lang kasi din nakilala ng lubusan si Lord. Yeah. So, ang ano ko is parang, pwede pa rin pala akong maging pure kahit 8 na anak ko. Ewan ko kung maiintindihan ng lahat yun. Pero as much as possible, kung pwede kong hugasan yung sarili ko na bago ako ulit humarap. Tapos na ako sa makikipag-live-in ka ulit. Tapos na ako ng ganon. Na-experience ko na, alam ko na kung ano yung tama at mali. Na ngayon nandito si Lord sa buhay ko, pwede ko pa rin itama. Na kung sakali, in case meron ulit siyang pakikilala sa akin, ilalagay ko na sa tama. Gawan mo ulit ako. Kahit 8 ang anak ko, hindi tayo makikipagtalik muna hanggang, alam mo yun, pwede pa rin yun kahit 51 na ako. Kasi gusto ko na makita yung worth ko. Lahat ng ginawa kong mali, dahil hindi ko pa alam ang worth ko. Alam ko na kung anong worth ko ngayon dahil nalaman ko na kung anong tingin ni Lord sa akin. So hindi ko nasasirain yun, hindi ko nabababuhin ng sarili ko. Ate, ano yung naging turning point ng buhay mo para dun sa mga nanonood sa atin, may share mo na talagang eto na wala na akong ibang kakapitan kundi ang Panginoon? Madami. Pero ibabalik ko lang doon sa tinanong mo kanina about my children. Yun, din sa mga anak ko. Kung pwede kong i-instill sa kanila na it's never too late kahit nagkamali ka. Alam mo yun, pwede mo pa rin ayusin ang buhay mo. Kahit nagkalat ka, pwede mo pa rin ayusin ngayon. Kaya nung ikinakasal yung 2 anak ko, kahit hindi ako kinasal, parang ako na rin yun. Kasi parang, Lord, at least sa kanila na itama ko. Diba? So, ganun lang. Na-mention mo, Ate Nats, ngayon na kung ibigay sa iyo ng Panginoon na may darating na isang makakasama mo panghabang buhay, do you still see yourself getting married? Honestly, alam mo siguro every time nga may tatanong, pang 700,000 ka na nagtanong sa akin. Pero kasi nga, Ike's, siguro, I'm happy where I am right now. Buo ka ngayon. At saka, since nawala si Boy, na-realize ko, first time akong walang aalagaan na iba. Kundi sarili mo. Siyempre, aga ko nag-boyfriend, di ba? Ang aga ko nag-umpisa, ang aga ko rin sumama kay Boy. Aga ko lahat. Nung time na 21 ako, yung mga kaklase ko, pag-graduate pa lang ng college, ako pagod na sa life. Alam mo yun? So, kumbaga, I took it as a blessing na lang. Kasi grateful din ako na at least na-experience ko na mas maaga. At least alam ko ito na mas maaga. Na ngayon, kung nasan ako ngayon, saya ko na na-experience ko lahat yun. Wala Lahat kang regrets. Wala. Lahat pala yun ay training lang pala. Ng Panginoon para sa iyo. Oo. So, masasabi mo, Ate Nats, ngayon sa araw na to, buo ka on your own. Yes. This time, I always said kasi na parang when Boy passed, sabi ko, maybe it's time I unpack my packed dreams. Ang dami kong mga pangarap na nilagay ko lang sa cabinet. Na ngayon, iniisa-isa ko na siyang ilabas. Pero pinagpe-pray ko siya isa-isa. Kung yun pa rin. Tapos magugulat ka na lang isang araw. Doon ka pala dadalhin ni Lord. Yun nga, nagulat nga kami Ate Nats sa'yo. Isa sa mga kinagulat ng tao. Kasi alam naman natin that you're a politician's wife before. Yes. Now you're a political officer, Senator Robin Padilla, the #1 senator. Yes. Does that mean na papasok ka na rin sa public service? Hindi, Ano ba? sabi ko nga sa'yo, kung tinanong mo ako 4 months ago, hindi to ang
plano ko sa buhay. Hindi talaga. Pero, kasi ayoko na talaga sa politics eh. Paano ka ba napasok dito sa pagiging political officer? Wait, sa mga hindi nakakalam Ate Nats, anong ibig sabihin ng political officer? Ako ay representative ni Senator Robin Hood Padilla pagka may mga events siya na hindi niya napupuntahan. Kasi buong Pilipinas sa pinag-uusapan natin. Yes, and alam na alam ni Robin kung ano yung puso ko, kung saan talaga. So, I feel that my job right now is just fit like a glove. It fits like a glove. Kasi ang pinagpe-pray ko kay Lord, Lord, gusto ko magkaroon ng foundation. Lord, gusto ko mas makatulong. Lord, palawakin mo naman yung mga lugar na pwede kong puntahan. Last week lang nasa Olongapo. Diba? Tapos biglang ibibigay sa'yo pwesto na ang trabaho mo, sisilbihan mo ang tao na sinisilbihan ng number 1 senator. Paano ka naman tatanggi? Diba? And I know his heart. Kaming dalawa nun, Tol, punta ka ng okay. Tol, punta ka ng ganyan, okay. Minsan magugulat na lang yan. Talaga si Senator Robin. Kaya kasi yun, sa pinaglaban ko talaga last election. Hindi natin pare-pareho kailangan naman to na maging magkapwesto para gawin ang gusto natin, di ba? And alam ng asawa ko yun, kahit nung time na kinailangan ko tumakbo sa Caloocan na sa Congress. Alam niyang puso ang binigay ko doon kasi needed na. Pero I only did that because needed, di ba? Pag tinanong mo ko kung pwede, sa side lang ako. And ito pa rin yung gusto kong gawin. Pero hindi mo sinasarap ang possibility na pwede ka rin maglingkod to a higher scale. Although si Senator Robin, kasi buong Pilipinas na to di ba? Hindi ko talaga ever inisip. Hindi talaga. Pero where I am right now, ito na siguro yung happy nga ako kasi kumbaga schedule pa lang ni Robin. Naikot ko na yung buong Pilipinas. Napupuntahan ko na yung pinaka poorest of the poor. Lahat ng mga kinakailangan na bigyan natin ng konting hope, diba? Na yun ang mga gusto namin nararating ni Robin. Kaya perfect tong yung aking binigay niyang trabaho sa akin. And isa to sa mga pinagdasal mo na binigay sa pusa ng Panginoon, di ba? Yes. Pagsilbi rin. Yes. Kaya maraming salamat, Ate Nats. Alam mo yung mga taong ganyan na nasa likod ng tumutulong in the likes of Senator Robin Padilla, binabless lalo ng Panginoon. Kasi hindi naman natin kailangan nasa front line lagi, di ba, na tumulong para makita na yung kabutihan ng puso mo. So I salute you for that, Ate. Thank you, Ike. At isa ka pa, dahil nakikita kita araw-araw sa mga posts mo, at isa ka rin sa hinahangaan ni Robin. At ako, alam mo naman, basta tuloy lang natin, the world needs love. Yes. Regardless of kung saan man lugar to, kung saan man bayan to, basta let's pray for each other and love each other, di ba? Just be servants of God. Yes. Yun. Ate Nats, kilala ka rin sa pagiging isang magaling na magluto. May pasalubong ka ako. Kung putahe ka, ano sa tingin mo ikaw? What best describes you? Ako? Wow! Ano ba ako? Grabe. Sa punto ng buhay mo ngayon, adobo ka ba? Sinigang? Kare-kare? Sa punto ng buhay ko ngayon, isa akong leche flan. Ay! Bakit leche flan? Parang feeling ko na parang I just want to give everybody that last smile at the end of the day. At the end of every meal. Na parang, sakto. Alam mo yun? Sa dami ng pinagdaanan mo, Ate Nats, dito sa mga nanonood, syempre, alam naman natin na you've gone through so many surgeries and you're still standing right now. Diba? I mean, hindi biro ang dumaan sa ganung pagsubok, diba? Yes. What kept you going? My kids. I mean, lalo na nung nawala yung eyesight ko sa kaliwang mata ko noong 2007, I think, or 8. It took me 6 months to relearn everything. Chop again, na hindi ko na-chop yung finger ko, to drive again, I had to go to lessons. Kasi ganun. Yeah, kasi for a while na-depress ako Then I didn't know how to do everything. Everything was just out of focus. Na parang wala, mali lahat. I would bump, puro pasa ako sa kaliwa. Hanggang sa I had to learn everything. I had to learn play golf again, which binalikan ko after 13 years kasi nga nabulag ako. By the way, sa mga hindi nakakaalam, pagka meron kaming golf tournament dati si Goma, laging siya nag-uuwi ng trophy. Ay ko, ikaw ang huli kong kasama nung nabulag ako. Totoo ba, ate? Yes, tayong tatlo ni Joms sa golf cart. Naalala mo, sabi ko, Ike, masakit ang tiyan ko. Bigla tayo pumunta sa Puerto Azul. Yes. After nun, wala na. Pagdating ko sa kwarto, puro dugo na ako nun. Pero hindi namin nalaman na nagganun ka. Yeah, tas hindi na makakababa yung helicopter para dalhin ako sa ospital. In-ambulance na lang ako nila apit nun. Ano daw ang naging cause, ate? May ininom ako na nabutas ang tiyan ko, na nag-internal bleeding lahat. Hindi na na-save yung kaliwang mata ko. So now ngayon, ate, hindi yung makakita ko. Wala na, blind na talaga yan, 2008 pa. Pero since there's like a little more, mga 1/8 ng nerves na gumagana pa, under medication siya para magmukha pa rin siyang normal. Pero pag napapagod or something, yun, pag may mga eksenang iyakan, medyo mahirap siya mag-adjust. Pero sabi naman ng mga doktor,
doctors, in the next 3 to 4 years, and time soon, magkakaroon na daw ng mga machines na madali na lang daw yung mga laser. And in Jesus' name, Yeah. diba, you will be healed. Yeah. Oo. And may pag-asa pa rin. Yeah. Oo. So ate, doon sa mga lahat na nawawala ng pag-asa, anong mapapayo mo sa kanila? Naku, wag, pray. Kasi alam mo, isipin mo, ilista mo lahat, Ikes, ng pinagdaanan mo sa buhay na nalampasan mo. Eh di ba sayang bawat luha, bawat fear, bawat takot, lahat ng ninakaw, lahat ng, everything that was stolen from us, steal, kill, and destroy. Yan ang plano ng enemy sa atin. Gagawin nila, paniniwalaan na tayo na ganun lahat yun. Wag. That's the only thing we have. When we have faith, we have hope. Pag inalis mo yun. So, yung hope, trabaho mo, bigyan mo ko nun. Trabaho ko rin, bigyan ka nun. Doon sa mga hindi naniniwala ate na may Panginoon, anong gusto mong sabihin sa kanila? Paano mo masasabi sa sarili mo, sa buhay mo, meron talagang Panginoon? Kasi ako, maraming beses na naramdaman ko ang presensya ng Panginoon talaga. Hindi ko maintindihan kung paano masasabi. Siguro, hindi ko rin pwedeng ilagay yung sarili ko sa sitwasyon ng taong yun para maniwala kang wala. Siguro, grabe din. Dahil umabot din naman tayo minsan sa punto ng buhay na nangyari yun. If I were the people who have family members na may ganon, pagdasal nyo. Kasi wala naman talaga eh. Wala tayong way. Ilang beses na ba na-prove na kahit gaano kakayaman, ang sakit mo hindi naman nagagamot ng pera? Nung COVID, di ba? Diba? Wala. Yung COVID. Kung ikaw hindi ka nabago ng COVID, ang tindi mo. Ang tindi mong tao kung hindi ka nabago dahil lahat nabago doon. Nangyayari ngayon sa Israel. Diba? How can you, nakikita mo yung mga bata, infants inside cages. Paano mo hindi masasabi, diba? We are so blessed beyond measure. That's why you have to pray for your country. You have to pray for your leaders. Regardless of, stop the bashing. Instead of bashing, pray. Pray for your enemies. Pray for your country. Pray. Wala tayong ibang kakapitan. Alam mo, malapit na siyang dumating. Ito. Malapit na. Ate, Ramdam na natin lahat. Nabanggit mo, kung meron kang prayer para sa sarili mo muna, ano yung prayer mo? Ang prayer ko is that I serve my purpose. That when I get to heaven, sabihin niya, good job. Para sa mga anak mo, na talagang, I'm sure sila ang rason kung ba't bumabangon ka sa umaga. That I will make sure na yung legacy maiiwan ko. Ikaka-proud nila yun. Kasi yung legacy iniwan ng tatay nila, hindi ko matatapatan. Kasi hanggang ngayon, kung ano yung mga anak ko, assist yung mga yan. Basta pag si Boy na, wala na ako. Oo nga, kung nakikita mo ka ni Mayor Tito Boy Oh my ngayon, gosh. anong gusto mong sabihin sa kanya? Nanalo bata niya, si Robin. Ano? Oo, manok niya yan. Kaya nung oath-taking ni Robin, sinuot ko yung barong ni Boy para at least kasama siya. Kasi they became very good friends. Tapos alam ko sobrang lahat kasi na makasalubong ko sa office sa Senado, mga old friends ng asawa ko, sabihin nila, grabe no, para ka na training ni Mayor para dito. Alam siguro ni Lord, hindi ko matatanggihan si Robin. Kaya alam ko si Boy dito. I'm with him talaga in every step. Kasi kung mayroong public servant na pinakamagaling, wala nang tatalo kay Boy. And his legacy will still continue on and on And through you. Yes, and my children. Oo, My and children. your children as Yeah. well. Ate Nats, kung meron ka naman gustong sabihin kay Senator Robin Oh, Hood, wow. anong gusto mo sabihin sa kanya? Tol. Alam niya yon kasi alam mo pag nasa ibang pag kunyari nasa event kami na nasa entablado dyan, doon ako. Alam niya yon. Titinginan kami. Wow. Parang ang layo na narating niya. At eto, wala kahit dito na pinano. Talagang si Lord lang lahat to. Kasi isa na lang yatang natitira. Isa na lang ang tulad niya. Yung mga hindi nakakakilala sa kanya, sayang. Kasi kung talagang kinilalanin nyo ng lubos si Robin, magiging kaibigan nyo siya. Kasi walang pinipili yun. And to Robin, Tol, tuloy mo lang. Proud na proud ako sa'yo. At alam mo, nandito ako para sa'yo, kay Mariel at sa mga bata, sa buong pamilyang Padilla, alam mo yan. Salamat din sa tiwala na binigay mo sa akin. Salamat sa dream job na binigay mo sa akin. Nagagawa ko lahat ng mga pangarap kong gawin na nasa likod pa ng number 1 senator. Alam ko hindi madali. Kasi hindi madali dinadaanan namin sa opisina. I just imagine. Yung mga magsasabing hindi kami nagtatrabaho. That's so unfair. Sobrang sipag niya. Sobra. I will agree on you with that, ate. Kasi nakilala ko si Senator Robin nung wala pang gustong tumaya sa kanya. Ako naniwala talaga Menopause ako. to menopause. Wow, tumawag si Mariel ate na. It's okay ka lang ma. Menopause to.
Kulang sa tulog. Hindi, pero ako naman sumasang-ayon. Kasi nga, he deserves the position. Sana lang the people can see the goodness of his heart. And he's not there in that position to gain anything for himself. Because he's such a selfless person. And agree ka dun, ate, di ba? Kasi ako Sobra. pinaglaban ko talaga si Senator Robin. Sabi ko, manalo matalo, we need somebody like Senator Robin. Alam mo, nadagdag lang naman sa buhay ni Robin. Yung title ng senator Pero yung puso niya, yung ginagawa niya, yung, oh my gosh, yung ginagawa niya na wala pa nga, kahit yung hindi nakikita ng tao, mas malala pa sa nakikita ng tao. Kaya sabi ko nga pag may narinig lang ako, may nagsabi na hindi nagtatrabaho, ako ang una talagang magsasalita. Kasi makakita niyan napakasipag nitong senador na to, napakasipag. So, napakasimple niya, no? Oo, siya Minsan nagdadrive. Minsan hindi niya pa alam na Ayaw senador niya ng siya, mga no? may kasama. Ayaw niya na maraming kasama. Ayaw niya talaga. Maingat si Robin. He's always been very mindful of others. Yes. Always yan, kung anong sasabihin ng tao. Kaya, tsaka sana isipin nila, tao din yun. May puso, nasasaktan, may pamilya, may asawang umiiyak. Pagka nasasaktan yung asawa niya, may mga anak siya na nasasaktan din, di ba? So, wag naman. Give him a chance. Huwag naman. Kasi kung tinanong mo naman siya, hindi naman dito plano niya. Di ba? Sinabak siya dito, nilagay siya dito, and pinagkatiwalaan siya, and he's doing his job. Ate, bago tayo mag-end, isa ka sa pinaka-aktibo. Ako, sa end ko, yung Eddie Garcia bill. Yes, yes. In fact, ate, nung nagkita tayo dun sa Oo. event na pinatawag ni Senator Robin, I was there and you were Yes, there too. Ikaw yes. nag-text din Oo, sa akin. kailangan ng tungka. Oo. Nag-file ako ng resolution sa council urging the Senate to pass this bill. Wow. Nasa second reading na siya. Wow. Ate, anong gusto mong ipaabot dun sa hanggang ngayon, kina-question pa rin yung kahalagahan ng Eddie Garcia bill? Alam mo naman gaano kahirap mag-organize lahat nito para sa Yes. mga senators natin na talagang may puso for our entertainment world. Wala na sana kumontra. Kasi yung ginagawa naman ng mga senators natin is for us. Yes. Us in the industry. They're trying their best to put all the puzzles and the pieces together para mapagbigyan tayong lahat na maging safe yung environment natin magtrabaho. Kung hindi to uumpisahan ngayon, kailan pa, 'di ba? Habang may kumukontra, habang may gusto lang pahirapan lahat, ang nahihirapan yung industriya natin. Na sana maisip nila na pabagsak na, kailangan natin bumangon. At ngayon, with the help of our senators, sana mapasa na talaga agad. Kaya talagang ina-urge na. And narinig naman natin ang boses ng lahat, producers, actors, narinig natin lahat ng boses ng mga stuntmen, ng Yes, ating bawat sectors. even sa theater, we heard everybody's voices. I think the best time na may pasa na to kasi Totoo. kailangan na natin to make up. Yes, we need to move and move on. Ate, doon sa mga nagda-doubt na sinasabi nila para lang daw sa malalaking artista ang Eddie Garcia bill, anong gusto mo sabihin sa kanila na nung nagtawag kayo, kasi ayoko naman manggaling sa akin since kayo ang nag-organize, nung nagtawag kayo, bawat sectors hanggang doon sa maliliit na artista, stuntman, lahat kinover niyo yan. Ano yung gusto mo parating sa kanila? Tulad ng pangako ni Senator Robin sa inyo, meron kayong boses sa Senado. Kaya nga namin binuo tong dalawang dinner na to, na napakahirap gawin. Pero nangyari. And I think that's progress alone, no? That's progress alone na lahat ng pumunta doon, Yes. nagsama-sama. Kayo, nila Coco, si Coco, inend pa niya yung taping para Yes. lang makapag-share. This is not just for the big actors, kasi if this was for the big actors, di sana wala na lang sila dito. Correct. Kaya sila yung nandito because they're the one urging everyone na let's go down to the bottom and ipantay-pantay natin to, 'di ba? Ang lalong ang focus ng mga senators natin yung pinaka nasa baba, utility natin, production natin, 'di ba? Hindi worry ang artista. Actually, pinaka last natin iniisip yung mga bida dahil nandiyan Yes. naman lahat sila Dennis at sila Ding Dong, sumusuporta sila Isa, 'di ba? Nandiyan si like all of you, you're all there. Na I don't think it's gonna be a problem for the big stars to even have the senators implement this, 'di ba? Kasi ang ganda talaga ng law for us. When is it gonna happen, Ike? Let's not wait for another Eddie Next year, Garcia, 40 diba? years na ako dito. Pareho pa rin. Pasama na nga ng pasama. Dati hindi naman tayo nagpupuyat ng ganito. Ngayon, bata pa ako noon, hirap na. Ngayon, matanda na ako, mahirapan na pala. Di ba
na matanda at wala naman sa itsura mo. Yun ang importante ngayon. Yun ang labanan. Para akong bipolar yung tawag. Yan po. Yan po, ang menopause. Wala naman. Wala nga amin ate. Hindi, kailangan na. Itinutok ko na lahat. Ilalabas ko na lahat. Yeah. But thank you ate kasi talagang napakaganda nung call nyo na yon sa lahat ng industriya. It's about time na once and for all mag-unite na ang Yeah. pinaka dun sa baba hanggang sa pinakataas. Yeah. Kasi at the end of the day, itong laban na ito, hindi naman sa malaking artista o no. Ito ay isang pagpaprotekta sa Yeah. isang industriya kung saan tayo ay kabilang. And this is only the start of something good. Yeah. Diba? Exactly. So let's give this a chance. Kasi hindi naman maganda kung nasan tayo ngayon eh. So ba't di natin pagbigyan to, diba? Let's give this a chance because yung mga nagpupush nito, mga may puso para sa industriya. Correct. Diba? Ate Nats, maraming salamat Thank sa pagkakataon na to. And Another prayer list to sa akin. Yes. Nakasama kita. I know ako din ate and sana makita kita sa mga susunod na araw na i-bless ka pa ng i-bless si Panginoon. Aww. Kasi yung pag-share mo ng story mo dito sa ating nanonood, talagang you only glorify the Lord. Yes. And di ba, pagka ang gino-glorify mo ang Panginoon, you can never go wrong. Kaya salamat Ate Nats for sharing your story. Thank you, Ike. Sa lahat naman ng pinagdaanan natin, di ba? Yes. Kahit iiyak natin ng isang buwan, ng isang bagay na nanakit sa atin or nawala sa atin, after 1 month or after a few, grace and mercy of the Lord, patawanan mo, bakit ko ba iniyakan nyo? Di ba? Correct. Ganun lang yun eh. Because we have to know our self-worth. And we have to see how God sees us. Yun yung mga nawalang oras sa akin before, then hindi ko nakikita yun. Ngayon nakikita ko, sarap pala mo buhay. Amen, Ate Nats. Ladies and gentlemen, Miss Nadia Montenegro. God bless you God and bless please you, kiss your Ate. children for me. I love them will. so much. Lalo I si love Andy, them. kinakamusta ka naman. So thank you, Ate Thank Nats. you. And I know one of these days, makikita kita kung saan ka talagang nararapat nandun sa pwesto. Wow, thank you. God bless you, Ate Nats. I love you. I'm Love so you. excited with my adobo. Oh, thank you. Ladies and gentlemen, Miss Nadia Montenegro. Thank you. Thank you. Thanks, Thank Ate. you. Thank you.